Ang mga paraan para magbawas ng timbang ay laganap sa buong mundo, ngunit ang tunay na nawawala ay hindi ang bigat, kundi ang kalooban. Narito ang kwento ng isang Amerikanang babae na may bigat na lampas 115 kilos na nagpunta sa Pilipinas. Dahil sa pagkahumaling niya sa mga Pilipinong teleserye, nagdesisyon siyang dumalo sa isang fan meet sa Maynila. Hindi niya inaasahan, aksidente siyang napadpad sa sikat na retreat center sa Tagaytay at nagpa siyang isuko ang sarili doon. Ang naghihintay sa kanya ay hindi gutom, kundi ang matinding sakit at pagpapahirap na nagpakilabot sa kanyang buong katawan. Akala niya, kapag nalampasan niya ito, magbabago ang kanyang buhay. Ngunit tumakas siya pagkatapos lamang ng 3 araw. Gayunpaman, isang tawag sa telepono mula sa isang Pilipinang lola ng tuluyang nagpabago sa kanya, nagpaalis ng 60 kilo sa kanyang timbang at nagpabago sa kanyang buong buhay. Ano ang nangyari sa pagitan nito? Pakinggan natin ang di kapanipaniwalang kwento. Kumusta po? Ako si Caitlin. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang pinakadramatikong pagbabago sa aking buhay. Marahil hindi kayo makapaniwala, ngunit hindi pa nagtatagal, ako ay isang taong may 115 kilo araw-araw na nakikipaglaban. Ako ay 38 taong gulang noon. Nagtatrabaho sa isang kumpanya ng siguro sa Los Angeles, walang asawa at hindi ko man lang magawang buksan ang dating app. Tuwing titingin ako sa salamin, isang estranghero ang nakikita ko. Umiiwas ako sa pagpapakuha ng larawan hanggat maaari. Ang sinabi ng doktor ay nakakagimbal. Miss Caitlin, sa totoo lang, kung magpapatuloy ka sa ganyan, posibleng magkaroon ka ng malubhang komplikasyon bago ka magkampat-numpun. 3 taon na akong umiinom ng gamot para sa high blood pressure at kamakailan lang, na-diagnose ako ng sleep apnea. Ginising ako gabi-gabi ng hirap sa paghinga. Pagkagising sa umaga, ang pakiramdam ko ay tila may pabigat sa aking katawan. Kahit sa daan papuntang trabaho, hindi ko mapigilang antukin. Sa Los Angeles, hindi mo kailangang maglakad. 40 minuto ang biyahe mula sa bahay papuntang opisina at 20 minuto papuntang supermarket. Ang 100 metro mula sa paradahan patungo sa opisina ang kabuuan ng nilalakad ko sa isang araw. Ang elevator ang aking matalik na kaibigan. Ang hagdanan ang aking kaaway. Pag-uwi galing sa trabaho, pagod na pagod ako para magluto. Pizza delivery, Chinese food, Mexican cuisine, ito ang 3 beses kong kain. Ang tanging kasiyahan ko ay ang manood ng Netflix sa sofa habang kumakain ng fried chicken wings. Magsisimula na akong magdieta bukas, iyan ang paulit-ulit kong sinasabi, ngunit ang bukas ay hindi kailanman dumating. 3 beses akong nag-enroll sa gym, ngunit hindi ako tumagal ng 1 buwan. Sa unang linggo, puno ng sigasig. Sa pangalawa, nagsimula akong magdahilan. At sa pangatlo, tuluyan na akong sumuko. Ang treadmill sa bahay ay naging patungan na ng damit. Ang mga dumbbells ay inaanay na lang sa alikabok. Siguro, mag-isa akong tatanda at mamamatay. Iyan ang madalas kong isipin habang nakatayo sa harap ng salamin. Ang aking pagpapahalaga sa sarili ay bumaba ng husto. At wala akong nakikitang pag-asa para sa kinabukasan. Ang pagdalo sa kasal ng kaibigan ay tila isang pagpapahirap. Caitlin, kailan ka ikakasal? Tuwing tinatanong ako niyan, ngumingiti lang ako at nagdadahilan. Pag-uwi ko, umiiyak ako ng nag-iisa. Ang aking katawan ay naging isang bagay na hindi ko na makontrol. Nawawalan ako ng kontrol sa sarili tuwing nakakakita ng pagkain. Kapag nakararanas ng stress, nagpapakasawa ako sa pagkain. Ito ay isang masamang siklo. Tumataba, nalulungkot, mas kumakain, mas tumataba. Walang katapusang siklo. Ito na siguro ang aking tadhana. Wala na akong magagawa. Paulit-ulit akong nagdaing sa sarili at sumusuko. Ang tanging aliw ko ay ang mga Pilipinong teleserye. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, ang panonood nito ay naging rutina ko. Lalo na ang isang palabas na tinatawag na The Promise. Nalubos akong inaliw. Nakikita ko ang mga kwento ng pag-ibig ng mga bida at nakakakuha ako ng pansamantalang kaligayahan. Nainggit ako sa kanilang kagandahan. Gusto ko ring mahalin ng ganyan, naiisip ko. Tinitingnan ko ang payat na katawan ng bida sa TV at napabuntong hininga ako. Isang araw, nakakita ako ng nakakagulat na balita sa opisyal na social media ng palabas. Magkakaroon ng fan meet ang mga pangunahing aktor sa Maynila. Bumilis ang tibok ng puso ko. Magkakaroon pa ba ng ganitong pagkakataon? Sa unang pagkakataon, nagdesisyon ako. Nagbakasyon ako ng 2 linggo at nagbook ng tiket patungong Maynila. Puntahan ko na lang. Maglikha ng isang masayang alaala.
sabi ko sa sarili habang naghahanda sa biyahe sa Pilipinas. Noon, 115 kilo ang timbang ko. Ang pag-upo sa airplane seat ay napakahirap. Humingi ako ng paumanhin sa pasahero sa tabi ko, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Hindi ko inakala na ang bansang Pilipinas ang magpapabago sa aking buhay. Isa lamang itong maikling biyahe, maikling kaligayahan. Mula nang dumating ako sa Naiya Ninoy Aquino International Airport, nag-iba na ang lahat. Ang una kong hamon sa daan papunta sa LRT ay ang mahabang hagdanan. May escalator syempre, ngunit nakita ko ang karamihan sa mga tao na naglalakad at mabilis sila. Nag-escalator ako ngunit nakita ko ang isang lola na tila 50 anyos na may malaking maleta na umaakyat sa hagdanan. Nagulat ako, isang ganoong kahirap na gawain sa ganoong edad hindi ito maiisip sa Los Angeles, kung saan ang mga matatanda ay kadalasang gumagamit ng mobility scooter. Nagpatuloy ang aking pagkabigla sa LRT. Ang mga tao ay naglalakad habang nagsiselfone, umaakyat at bumaba ng hagdanan, mabilis maglakad. Nakita ko pa ang isang kuya parang manong, tito na tila 50 anyos, na tumatawid ng dalawang baitang ng sabay-sabay sa pag-akyat. Sila ba ay lahat athlete dito? Pagkatapos kong ilagay ang bagahe ko, lumabas ako sa aking hostel sa Quiapo at mas malala pa ang culture shock. Lahat ng tao sa kalye ay mabilis maglakad, mabilis magsalita, mabilis kumain. Sinubukan kong makisabay sa kanila ngunit agad akong hinabol ng hininga. Pagkatapos lamang ng 10 minutong lakad, nanghina ang aking mga binti. Ang pawis ko ay bumuhos na parang ulan. Sandali magpahinga muna ako, sabi ko. Habang nakaupo ako sa isang bench, hinahabol ang aking hininga. Isang lolo, grandfather na tila 2 anyos, mabilis na lumampas sa akin, naka-hiking gear at may tungkod, na para bang may pupuntahan. Tiningnan ko ang figura na iyon, at natauhan ako. Ako ay 38 anyos lamang, ngunit mas mahina ang katawan ko kaysa sa 80 anyos. Nasakta ng aking pagpapahalaga sa sarili, at nakaramdam ako ng hiya. Pagkatapos ng fan meet, nagdesisyon akong pumunta sa Taal Volcano View Deck na inirekomenda sa travel book. Habang nakasakay ako sa bus, sinabi ng driver, mataas ang akyatin doon. Kaya mo ba ma'am? Ayos lang po. Dahan-dahan lang akong maglalakad, buong tiwala kong sagot. Ngunit pagdating doon, nag-iba ang sitwasyon. Ang Taal View Deck ay hindi patag kundi puro akyatin. Ang aking puso ay halos sumabog. Ngunit nakakagulat, ang isang mag-asawa na tila 50 anyos ay magkahawak kamay na umaakyat ng madali, nagkukuwentuhan at nagtatawanan. Anong nangyayari sa kanila? Kailangan kong huminto tuwing 10 minuto para magpahinga. Tuwing lumalampas sa akin ang mga turista, nakakaramdam ako ng hiya. Nang tanghalian, pumasok ako sa isang simpleng karinderya local eatery at umorder ng sinigang na isda at ginisang gulay. 8 silang maliliit na putahe, puro gulay. Sitaw, talong, kangkong, labanos, kalamansi at isda. Ang laki ng kanin ay kalahati lang ng kinakain ko. Paano ako mabubusog sa ganito? Pagdududa ko. Ngunit pinakinggan ko ang paliwanag ng may-ari. Dahan-dahan ka lang kumain, ate. Nguyain mo ng 30 beses bago mo lunukin at busog ka na. Sinunod ko ang sinabi niya at laking gulat ko pagkatapos ng 30 minuto, busog na talaga ako. Wow, talagang gumagana ito. Sa Los Angeles, mabilis akong kumakain ng fast food at tumitigil lang kapag halos sumabog na ang tiyan ko. Dito, sapat na ang maliit na halaga. Ito ay mahiwaga. Pagkatapos ng ilang araw, nagpunta ako sa Quiapo Night Market. Nagkalat ang iba't ibang pagkain. Kakanin, barbecue, mami goto. Isang manang ang nagbebenta ng lumpiang sariwa. Nag-order ako at sinabi niya, "Huwag masyadong marami ate. Itong maanghang, huwag mong ubusin. Uminom ka ng maraming tubig." "Hindi, okay lang po. Gusto ko ang maanghang." "Hindi. Masama sa katawan ng maanghang, iha." "Konti lang." Isang estrangherong dayuhan ngunit nag-alala sa aking kalusugan. Nakaramdam ako ng init sa puso. Sa Los Angeles, gusto lang ng mga negosyante na magbenta ng marami. Dito, sinasabihan akong kumain ng kaunti. "Salamat po, manang." Ngumiti ang manang at binigyan pa ako ng isang basong tubig. Dapat malusog ang aming mga customer. Sa sandaling iyon, may mainit na damdamin ang lumaganap sa aking dibdib. Ibang mga tao sa bansang ito. Nararamdaman ko ang kanilang taus-pusong pagmamalasakit. May nakakagulat ding nangyari sa jeepney. Wala akong upuan, kaya tumayo ako. Ngunit isang lalaking tila 10 anyos ang nagbigay daan sa akin. "Wag na po, okay lang po," tanggi ko. Ngunit ngumiti siya at sinabi, "Umupo na po kayo."
Malapit na rin ako. Sa katunayan, bumaba siya pagkatapos ng 10 istasyon pa. Bakit sila napakabait dito? Sa Botica Pharmacy, mas nakakagulat pa. Bumili ako ng vitamins at tinanong ako ng pharmacist tungkol sa aking kalagayan at binigyan ako ng 30 minutong konsultasyon. Kung gusto mong magbawas ng timbang, makatutulong ang mga supplement na ito, ngunit ang pinakamahalaga ay ang regular na pagkain at pag-eehersisyo. Ito ay libreng konsultasyon. Sa Los Angeles, kailangan mong magbayad para sa konsultasyon lang. Ang orihinal na 2 linggong biyahe ay naging 3 linggo. Gusto kong manatili sa Pilipinas. Ano ang espesyal sa bansang ito? Ang sigasig ng mga tao, ang kanilang kasiglahan, at higit sa lahat, ang init ng pag-aalaga sa isa't isa. Dito, baka makapagbago rin ako. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng pag-asa. At ang pag-asang iyon ay dumating sa akin sa anyo ng isang retreat center. Tinanong ko ang front desk ng hotel, mayroon ba kayong mga programa sa pagbawas ng timbang dito sa Pilipinas? Ang ibig mo bang sabihin ay fasting retreat, ma'am? May sikat na lugar sa Tagaytay. Kaya nalaman ko ang lugar na iyon. Pagkatapos mag-research sa internet, talagang kahanga-hanga ang mga review. Nawala ang 5 kilos sa 1 linggo. Nagbago ang buhay ko. Parang muling nabuhay. Sa totoo lang, may duda ako. Ngunit gusto kong subukan. Ang presyo ay 9,500 pesos para sa 1 linggo sa Los Angeles. Ang isang weight loss program ay nagkakahalaga ng 3,000 pataas. Subukan ko na lang sa presyong ito. Binago ko ang aking tiket pabalik sa US pagkatapos ng 1 buwan at nag-book sa retreat center. Habang nakasakay ako sa bus patungong Tagaytay, puno ako ng pananabik at takot. Talaga bang kakayanin ko ang 1 linggo? Sa labas ng bintana, nakikita ko ang bundok. Ang retreat center ay nasa malayong lugar. Ang unang impresyon ko pagdating ay maganda. Malinis na gusali, malawak na espasyo para sa pag-ehersisyo, komportabling gubat. Mukhang mas mahusay kaysa sa inaakala ko. Naging mali ang akala kong iyon. Nang makuha ko ang schedule sa briefing, nanlamig ang aking puso. Alas, ais ng umaga, gising at uminom ng 1 litro ng tubig alat. Umaga, 40 kilometro na lakad sa gubat. Hapon, 40 kilometro na pag-akyat sa bundok, yoga at meditation. Ito ba ay schedule na kaya ng isang tao? Ang aking roommate ay isang 55 taong gulang na Pilipinang lola. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lola Elena de la Cruz. Kumusta po? Ako po si Caitlin. Ay, galing ka pala sa Amerika? Ikinagagalak kitang makilala, iha. Nakangiti si Lola nang may pagmamalasakit. Lola, pang ilang beses na po kayo dito? Una ko, iha. Nagpunta ako nung nakaraang taon pero tumakas ako pagkatapos ng 2 araw. Talagang sobrang hirap. Pero ngayong taon, sisikapin ko talaga. Ang pagiging tapat ni Lola ay lalo akong tinakot kung ang 65 taong gulang na Lola ay nahirapan. Kaya ko ba? Alas, ayos ng umaga ng unang araw. Sa pilitang gumising, 1 litro ng tubig alat ang nakalagay sa harap ko. Kailangan ninyong inumin lahat ito sa loob ng 30 minuto, sabi ng coach. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa unang paghigop, parang gusto kong sumuka. Maalat, mapait at nakakasuka. Sa tabi ko, si Lola Elena ay nakakunot ang noo habang umiinom. Lola, kailangan po bang inumin ito araw-araw? Mukhang ganoon, iha. Sabi nila, para daw alisin ang lason sa katawan, pagkatapos ng 20 minutong pakikipaglaban, naubos ko ito. Ngunit nagpatuloy ang pagduduwal. 4 na beses akong nagpunta sa banyo. Ito ay simula pa lamang. Alas 8 ng umaga, nagsimula ang formal na programa. 4 na kilometro na lakad sa gubat. Dahan-dahan lang po. Kailangan ninyong bumalik sa loob ng 1.5 oras, sabi ng coach ng simple. Ngunit iba ang realidad. Hindi pa ako nakakalakad ng 300 metro, kinapos na ako ng hininga. Nanginginig ang aking mga binti. Ang puso ko ay halos sumabog. Kailangan kong magpahinga, sabi ko. Kailangan kong huminto tuwing 10 minuto. Ang ibang mga kasali ay malayo na. Si Lola Elena lang ang nanatili sa tabi ko. Ayos lang, iha. Dahan-dahan lang, sundan mo lang ang sarili mong bilis. Pasensya na po, Lola, napakabagal ko. Hindi Ganyan din ako noong nakaraang taon. Mahirap talaga ang unang araw. Nagpasalamat ako sa aliw ni Lola, ngunit mas lalo akong nakaramdam ng pagiging maliit. Sa huli, bumalik ako pagkatapos ng 2 oras. Walang tanghalian, 1 baso lamang ng juice ang ibinigay.
Gutom ako, ngunit dahil sa hirap kaninang umaga, wala na akong ganang kumain. Alas 3 ng hapon, isang mas malaking pagsubok ang naghihintay. 4 kilometro ng pag-akyat sa bundok. Masyado na itong sobra. Sa simula pa lang ng trail, matarik na ang akyatin. Hindi pa ako nakakaakyat ng 10 minuto nang hina na ang aking mga binti. Ang buong katawan ko ay sumisigaw. Ang aking mga tuhod ay kumikislot parang gusto nang mabali. Hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Umiyak ako habang nakaupo sa gitna ng daan. Kinuskus ni Lola Elena ang likod ko. Huwag kang umiyak, iha. Subukan mong maglakad ng kaunti pa. Lola, hindi ko na po talaga kaya. Kung ganoon, magpahinga ka muna dito. Dahan-dahan lang. Sa huli, inabot kami ng 3 oras bago bumaba. Sa gabi, yoga at meditation ang oras, ngunit dahil sa matinding sakit ng katawan, hindi ako makapag-concentrate. Ang mga kalamnan ko ay masakit na masakit, parang napunit. Ang mga kasu-kasuan ko ay kumikislot. Hindi ito pagpapapayat, ito ay torture. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Sobrang sakit ng katawan ko. Ganoon din ang nangyari sa ikalawang araw. Tubig alat, lakad, akyat bundok, yoga, paulit-ulit. Hindi man lang gumaling, sa halip lumala pa ang sakit ng kalamnan. Nag-collapse na rin ako sa mental. Bakit ako napakahina? Kaya naman ang iba. Lumabas ang self-blame. Si Lola Elena, na doble ang edad ko, ay matapang na nagtitiis. Lola, hindi po ba kayo napapagod? Napapagod, iha, pero mas madali na kaysa noong nakaraang taon. Parang nasasanay na ako. Hindi ako makasanayan. Huwag kang masyadong magmadali, iha. Madaling araw ng ikatlong araw, nagdesisyon ako. Hindi ko na ito kakayanin dito. Tahimik kong inayos ang aking bagahe habang natutulog si Lola Elena. Alas 5 ng umaga, tumakas ako sa retreat center. Nagtaksi ako papunta sa kalapit na sari-sari store at bumili ng instant noodles. Sa sandaling dumulas sa lalamunan ko ang mainit na sabaw, tumulo ang luha ko. Hindi ko pala talaga kaya. Hindi ko kayang mamuhay ng parang Pilipino. Habang nakasakay ako sa bus pababa sa Tagaytay, kinukutsa ko ang sarili ko. 115 kilos umaakyat sa bundok? Nabaliw na ba ako? Umiyak ako sa bus pabalik sa Maynila. Tinitigan ako ng mga pasahero, ngunit wala akong pakialam. Anong gagawin ko ngayon? Babalik na lang ba ako sa Amerika? Pagdating ko sa Maynila, nag-book ako ng kwarto sa isang kalapit na hostel. Nakahiga sa kama, nakatitig lang ako sa kisame. Ako ay isang taong hindi kayang magbago. Ang pagsuko ang aking tadhana. Tiningnan ko ang aking cellphone. May ilang missed calls mula sa retreat center. Hindi ko pinansin. Masyado akong nahihiya. Hindi ko kayang sagutin. Bandang alas 4 ng hapon, tumunog muli ang telepono. Si Lola Elena de la Cruz. Nag-alinlangan ako. Ngunit sa huli, sinagot ko. Hello, Miss Caitlin, nasaan ka? Nakita kong nawawala ang bagahe mo kaninang umaga, puno ng pag-aalala ang boses ni Lola. Lola, pasensya na po. Hindi ko na po talaga kinaya. Nanginginig ang boses ko. Ang hirap, di ba? Alam ko. Alam ko kung gaano kahirap. Lola, kaya mo po, pero ako, napakahina ko. Hindi, iha. Sinabi ko na sa iyo, tumakas ako pagkatapos ng 2 araw noong nakaraang taon, di ba? Noon, lumabas din ako na umiiyak. At inisip kong hindi ko na kaya at dapat na akong sumuko. Ikinabigla ako ng pag-amin ni Lola. Pero pag-uwi ko, na-realize ko na sobrang extreme ang retreat center. Hindi pala kailangan ng ganoon ka-extreme para pumayat. Talaga po, oo, syempre. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Nasa hostel po ako malapit sa Manila Bay. I-text mo sa akin ang address. Pupunta ako sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ng tawag, nakatulala akong nakaupo. Bakit ako tinutulungan ni Lola? Eksaktong 35 minuto ang lumipas, nakita ko si Lola Elena sa lobby ng hostel. May dala siyang basket ng prutas. Miss Caitlin, nagulat ka ba? Ayos lang, iha. Sa mainit ng ngiti ni Lola, muli akong napaiyak. Lola, bakit po kayo nagpunta dito para hanapin ako? Dahil naghirap din ako noon, iha. Gusto ko sana noong panahong iyon, may nag-abot ng kamay sa akin. Nagpunta kami sa isang kalapit na coffee shop. Pinakinggan ni Lola ang kwento ko. Ang aking buhay sa Amerika, ang paulit-ulit na pagkabigo sa pagdadyeta at ang sandali ng pagsuko. Miss Caitlin, alam mo ba? Hindi mo kailangang maging extreme tulad ng fasting. Kung ganoon, ano po ang dapat kong gawin? Halika sa bahay ko. Tuturuan kita. Sa bahay niyo, Lola? Oo.
May apartment ako at may bakanting kwarto. Manatili ka doon. At dahan-dahan nating subukan. Pero bakit po? Nag-aalangan akong tanong. Hinawakan ni Lola ng mahigpit ang aking kamay. 5 taon na ang nakalipas, ganyan din ang hirap na pinagdadaanan ko, tulad mo ngayon. Noon, tinulungan ako ng aking nanay Made. Wala na siya, ngunit ang paraan na itinuro niya sa akin ay nandito pa. Gusto kong ipasa iyon sa iyo, Miss Caitlin. Walang kondisyon, iha. Gusto ko lang na manirahan tayo ng magkasama at maging malusog ka. Nung gabing iyon, lumipat ako sa apartment ni Lola Elena sa Binondo, Old Manila. Isang malinis na espasyo, tila 6 na ping unit of area. Ito ang kwarto mo, Miss Caitlin? Huwag kang mahiya. Maraming salamat po, Lola. Kumain na tayo ng hapunan. Nagluto ako ng tinolang manok at ginisang talong sautéed eggplant. Pagdating sa hapagkainan, may tinolang manok, ginisang talong, ensaladang kangkong, at bagoong. Iba sa nakakalungkot na pagkain sa retreat center. Dahan-dahan ka kumain. Nguyain mo ng 30 beses, ha? Opo, Lola. Dahan-dahan akong kumain, kagat-kagat at mahiwaga, nabusog ako. Lola, papayat po ba ako kahit ganito ang kinakain ko? Siyempre. Sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas. Mas mabigat ako ng 20 kilo kaysa ngayon. Talaga po? Hindi ako makapaniwala dahil napakapayat ni Lola ngayon. Ang paraan na itinuro sa akin ng nanay ko ay simple lang. Kinuha ni Lola ang isang maliit na notebook. May 3 bagay na nakasulat doon. Maglakad ng 10,000 hakbang araw-araw. Kumain ng maraming gulay. Matulog ng 10 ng gabi. Iyan lang po? Oo, iyan lang. Ganyan namuhay ang nanay ko hanggang sa edad na 93. At talagang gumagana ito. Huwag ka nang magtanong, Miss Caitlin. Subukan mo na lang at malalaman mo, puno ng paninindigan ang tingin ni Lola. Pero Lola, may isang tanong po ako. Bakit po ako tinutulungan ninyo? Estranghero lang po ako. Tiningnan ni Lola ang labas ng bintana at nagsalita. 5 taon na ang nakalipas, gusto ko na ring sumuko. May diabetes ako at masakit ang tuhod ko. Noon, ginigising ako ng nanay ko araw-araw at naglalakad kami ng magkasama. Umuulan man o umaaraw, araw-araw kaming lumalakad. Nanginginig ang boses ni Lola. Bago pumanaw ang nanay ko, sinabi niya sa akin, Elena, tulad ng pagtulong ko sa iyo, tulungan mo rin ang iba. Iyan ang sikreto sa malusog na buhay. Naluha ako. Kaya gusto kitang tulungan, Miss Caitlin. Gusto kong ipasa ang pagmamahal ng nanay ko. Niyakap ko ng mahigpit si Lola. Salamat po, Lola. Maraming salamat po. Magsimula tayo bukas. 7:00 ng umaga, maglalakad na tayo. Opo, Lola. Sisikapin ko po talaga. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nag-isip. Kahit nabigo ako sa retreat center, baka makaya ko kasama si Lola. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na pag-asa. Hindi extreme na paraan, kundi dahan-dahan at patuloy na paggawa. Ang paraan ng nanay ni Lola, na namuhay ng malusog hanggang 93. Bigla akong nagkaroon ng kumpiyansa. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang mga ilaw ng Maynila. Sana bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. Ganoon nagsimula ang aking pagbabago. Kinabukasan, 7:00 ng umaga, tumunog ang alarm clock. Kadalasan, papatayin ko iyon at matutulog pa. Ngunit ngayon, hindi. Dahil may pangako ako kay Lola. Naglakad ako sa sala. Nakasuot na ng exercise attire si Lola. Gising na. Simulan na natin ngayon, iha. Opo, Lola, handa na po ako. Naglakad kaming magkasama patungo sa Manila Baywalk. 10 minutong lakad lang mula sa bahay. Ngayon, dahan-dahan lang muna tayo ng 30 minuto. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Opo, Lola. Marami ng tao ang nag-eehersisyo sa Baywalk. May mga tumatakbo, nagbibisikleta, naglalakad. Marami talagang tila 60 o 70 anyos. Ang sigla naman ng mga tao dito sa umaga. Mahalagang health management sa mga Pilipino, lalo na sa aming henerasyon. Naglakad kami ng 30 minuto. Hindi ako napagod. Hindi tulad sa retreat center kung saan pinilit ko ang sarili ko. Lola, effective po ba kahit ganito lang ang bilis? Siyempre, ang mahalaga ay ang gawin mo ito araw-araw, hindi ang gawin mo ng marami sa isang beses. Pag-uwi namin, kumain kami ng almusal. Sinangag, fried rice, scrambled eggs, ginisang kangkong, tuyo dread fish. Sa Amerika, cereal o bread lang ang kinakain ko sa almusal. Napakabago ng almusal na Pilipino.
Maganda sa kalusugan ang almusal na Pilipino. Kumain ka ng maraming gulay, kumain ng fermented food. Kinain ko ang pagkain, nginunguya ng 30 beses. Pinanood ako ni Lola sa tabi, mabuti. Kapag dahan-dahan kang kumain, mabilis kang mabubusog. Pagkatapos kumain, naghugas kami ng plato ng magkasama. Sa Amerika, dishwasher lang ang ginagamit ko. Ang paghuhugas ng plato ay isa ring ehersisyo, hindi ba? Tama. Ang araw-araw na buhay mismo ay maaaring maging ehersisyo. Noong hapon, sumama ako kay Lola sa Quiapo Market Palengke. Naglakad kami sa palengke at bumili ng mga kailangan. Ang palengke sa Quiapo ay puno ng buhay. Ang ingay ng mga tindera, ang tawanan ng mga tao, ang mga sariwang gulay at prutas. Lola, mukhang masarap yung talong eggplant na yan. Ay, nandito na naman ang American Girl. Hindi ba sa Divisoria ka noong nakaraang araw? Hindi siya ang manang na nagbebenta ng lumpia na nakita ko, ngunit ang tindera ate ay masayang bumati sa akin. Ang sarap talaga nitong talong na ito, ngayon lang dumating. Bigyan mo ako ng 2 tali bundles. Ay, isa na lang Lola, masyadong marami ang 2, mas masarap kung sariwa mong kakainin. Ngumiti si Lola Elena. O sige, isa na lang. Ang mga tindero dito ay napakabait, nag-aalala para sa mga customer, sinasabihan kang bumili lang ng tama. Hindi ito maiisip sa Los Angeles. Pati na rin sa tindero ng isda, ang tilapia na ito ay masarap. Maaaring lutuin sa sinigang o prituhin. Pero Miss Kaitlyn, nagdadieta ka, di ba? Sa sinigang na lang para mabawasan ang mantika. Ang isang estrangherong dayuhan na aalala nila ako. Salamat po kuya, dapat malusog ka. Mahalaga ang pagpapapayat, pero ang kalusugan ang pinakamahalaga. Habang naglilibot kami sa palengke, tinuruan ako ni Lola kung paano mamili ng gulay, kung paano pumili ng seasonal vegetables, kung paano tingnan ng sariwang isda, at kung paano makahanap ng magandang prutas. Sa Amerika, frozen food lang ang binibili ko sa superstore. Sariwang-sariwa ang lahat dito, kaya malusog ang mga Pilipino. Nagluluto sila gamit ang sariwang sangkap. Pag-uwi, nagluto kaming magkasama. Kung paano mag-steam ng isda, kung paano mag-saute ng gulay, kung paano magluto ng vegetable soup. Hindi ko alam na napakasaya palang magluto. Miss Kaitlyn, ang pagluluto ay isa ring ehersisyo. Kailangan mong tumayo at gumalaw. Oo nga pala. Pagkatapos ng hapunan, naghugas kami ng plato, naglinis ng bahay, at nag-light stretching. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, sabi ni Lola, oras na para matulog. Gabi na pala. Sa Amerika, nagpupuyat ako hanggang 2:00 ng madaling araw. Ang regular na pagtulog ang pinakamahalaga sa pagpapapayat. Sabi ng nanay ko, ganoon natapos ang unang araw. Wala namang dramatikong pagbabago ngunit nakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan. Ikalawa, ikatlo, at 1 linggo araw-araw. 7:00 ng umaga, naglalakad kami. Sa simula mahirap ang 30 minuto ngunit pagkatapos ng 1 linggo, nakakaya ko na ang 1 oras. Lola, nakapaglakad ako ng 1 oras. Mabuti, sanay ka na di ba? Opo, mas komportable na kaysa noong una. Sa 2 linggo may nakakagulat na nangyari. Hindi na ako gaanong hinihingal sa pag-akyat sa hagdanan. Lola, mukhang gumagana talaga ito. Siyempre, kapag dahan-dahan mong ginagawa araw-araw, magbabago ang katawan mo. Sa 3 linggo, nakilala ko ang mga kaibigan ni Lola Elena mula sa Simbahan Church at Samahan Community Group. Karamihan sa kanila ay matatanda na, 60s at 70s. Miss Kaitlyn, marami kaming narinig tungkol sa iyo mula kay Ate Elena. Ikinagagalak ka naming makilala. Kumusta ang buhay mo sa Pilipinas? Lahat sila ay mainit akong tinanggap. Pupunta kami sa Taal next week. Gusto mo bang sumama, Miss Kaitlyn? Mag-aakyat po ng bundok? Siguro dahan-dahan lang po ako maglalakad. Dahan-dahan lang din kami, iha. Hinikayat ako ni Lola Elena. Subukan mo, masaya iyon. Noong linggo, sumama ako sa mga kaibigan ni Lola sa Taal. Mayroong mga 10 tao. Ako ang pinakabata. Mas malakas pa ang katawan nila kaysa sa akin. Paano na? Nag-alala ako, ngunit sumabay silang lahat sa bilis ko. Miss Kaitlyn, dahan-dahan lang, hindi naman tatakbo ang kotse. Magpahinga ka muna kapag napagod ka, tapos lakad ulit. Pagkatapos ng ilang paghinto, umabot ako sa viewpoint ng Taal. Inabot ako ng 4 na oras, ngunit nagawa ko. Wow! Umakyat ako sa Taal. Umiyak ako. 1 buwan na ang nakalipas, hindi ko man lang ito maisip. Miss Kaitlyn, congratulations!
Pinalakpakan ako ng mga matatanda. Ang tanawin ng Taal Lake mula sa tuktok ay napakaganda. Lola, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakarating dito. Hindi, iha. Nagawa mo iyan dahil hindi ka sumuko, Miss Kaitlyn. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Araw-araw, 10,000 hakbang sa umaga, pagkain ng Pilipinong pagkain, tulog ng 10:00 ng gabi, walang palya. Sa simula, pinipilit ko lang ang sarili ko. Ngunit ngayon, naging ugali ko na. Nagtataka ako kapag hindi ako naglalakad sa umaga. Pakiramdam ko may kulang kapag hindi ako kumakain ng Pilipinong pagkain. Nagpa-health check ako sa isang lokal na klinika. Miss Kaitlyn, normal na ang blood pressure mo. Talaga po? Oo, at bumuti na rin ang blood sugar mo. Masayang ngumiti ang doktor. Ipagpatuloy mo lang, napakagaling mo. Salamat po, Doc. Sa botika, nagulat din ang pharmacist. Miss Kaitlyn, ang laki ng pinagbago mo. Opo, naglalakad po ako ng seryoso kamakailan. Ang ganda ng itsura mo. Ipagpatuloy mo iyan. Naramdaman ko rin ang pagbabago habang nakasakay sa bus. Dati, hinihingal ako kapag nakaupo, ngunit ngayon, okay lang kahit nakatayo ako. Hindi na nakakatakot ang hagdanan tulad noon. Nakikilala na rin ako ng mga tao sa komunidad. Ate Kaitlyn, maglalakad ka na naman ba ngayon? Oo, araw-araw. Ang galing mo. Dapat malusog ka. Pagkatapos ng 3 buwan, tinimbang ko ang sarili ko. 98 kilo. Nawala ako ng 17 kilo. Lola, nawala po ako ng 17 kilo. Niyakap ako ng mahigpit ni Lola. Congratulations, Miss Kaitlyn. Simula pa lang iyan, dahan-dahan lang at ipagpatuloy mo lang. Opo, Lola. Hinding-hindi po ako susuko. Lumipas pa ang 3 buwan. Ngayon, 86 kilo na ang timbang ko. Nabawasan na ako ng 22 kilo mula sa simula. Nawala na ang sakit sa tuhod ko. Nawala na rin ang sleep apnea. Nagigising ako sa umaga ng magaan ang pakiramdam at puno ng sigla sa buong araw. Lola, hindi po ako makapaniwala na magiging ganito ako. Ginawa mo iyan, Miss Kaitlyn. Nag-assist lang ako sa tabi mo. Hindi po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ito mangyayari. Noong gabing iyon, sinabi ni Lola Elena, Miss Kaitlyn, gusto mo bang makilala ang anak ko ngayon? Ang anak niyo, Lola? Oo, 42 anyos, architect, hiwalay sa asawa, at nag-iisa na lang ngayon. Marami akong kwento sa kanya tungkol sa iyo, Miss Kaitlyn. Sabi niya, gusto kanyang makita. Sa totoo lang, kinabahan ako, ngunit hindi ko kayang tumanggi. Napakarami nang naitulong ni Lola sa akin. Noong weekend, nakilala ko ang anak ni Lola sa Intramuros World City, si Marco de la Cruz, matangkad at mukhang mabait. Kumusta po, Miss Kaitlyn? Ako po si Marzo. Kumusta po, Marzo? Ako po si Kaitlyn. Marami talagang kwento si nanay tungkol sa iyo, Miss Kaitlyn. Sana po magaganda lang. Naglakad kami sa Intramuros at nagkuwentuhan. Lubos na naantig si Marco sa kwento ng aking pagbabago. Ang galing mo talaga. Nawala ang 25 kilos. Lahat po iyan ay dahil kay Lola at sa pang-araw-araw na ugali na itinuro ng nanay niya. Tungkol sa ugaling iyan, ganoon din ako pinalaki. Talaga po? Ginamit din iyan ni nanay sa pagpapalaki sa akin. Araw-araw na paglalakad, Pilipinong pagkain, at maagang pagtulog. Kaya pala ang galing ng kalusugan mo, Marco. Nabalitaan ko, Miss Kaitlyn, na wala kang pinalyang isang araw sa ugaling iyon. Napakagaling mo talaga. Ang pakikipag-usap kay Marco ay napakakomportable. Walang pamimilit. Pakiramdam ko, tinatanggap niya ako kung sino ako. Pwede po ba tayong magkita ulit sa susunod na linggo? Sige po. Ganoon nagsimula ang pagde-date namin ni Marco. Pangalawang date, pangatlong date. Magkasama kaming umakyat sa isang bundok sa Tagaytay. Mamimili sa palengke. Nagbisikleta sa Manila Baywalk. Miss Kaitlyn, napaka-espesyal mo talaga. Ano po ang ibig mong sabihin? Ikaw ay isang taong nagbago ng sarili niyang buhay. Gaano kahirap iyon? Ang mga salita ni Marco ay nagpainit sa aking puso. Gusto rin kita, Marco. Gusto rin kita, Miss Tri. Kaitlyn, lumipas pa ang 3 buwan. Ngayon, 70 kilo na ang timbang ko. Nabawasan na ako ng 45 kilo mula sa simula. Lola, malapit ka na sa normal na timbang ngayon. Ipinagmamalaki talaga kita, Miss Kaitlyn. Ngunit hindi ako tumigil. Ang target ko ay 55 kilo, ang malusog at normal na timbang. Si Marco ay palaging nasa tabi ko, naghihikayat sa akin. Dahan-dahan lang,
Huwag kang magmadali. Salamat, Marco. Sa wakas, pagkatapos ng 1 taon, ang numero sa timbangan ay nagpakita ng 55 kilo. Nawala ako ng 60 kilo. Tumayo ako sa harap ng salamin. Isang ganap na ibang tao ang nakatayo doon. Payat na katawan, maliwanag na ekspresyon, at puno ng kumpiyansa sa mga mata. Ako ba talaga ito? Tumulo ang luha ko. Inakbayan ako ni Lola Elena. Miss Caitlin, naghirap ka talaga, iha. Lola, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ito mangyayari. Hindi. Ang nanay ko ang tumulong mula sa langit. Noong gabing iyon, nagdao si Lola Elena ng isang maliit na party para sa akin. Ang mga kaibigan sa simbahan, mga tindero sa palengke, at mga kapitbahay, lahat sila ay nagtipon. Miss Caitlin, congratulations! Ang ganda mo! Parang Pilipino ka na ngayon. Masaya akong tinanggap ang pagbati ng lahat. Hinawakan ni Marco ang aking kamay. Miss Caitlin, pwede ka na bang maging girlfriend ko ngayon? Oo, gusto ko. Niyakap namin ang isa't isa. Pinunasan ni Lola Elena ang kanyang luha habang tumatawa. Magiging daughter-in-law ko na siya. Noong Pasko, naging magkasintahan kami ni Marco. Sa susunod na tagsibol, nagtrabaho ako bilang English tutor sa isang language school sa Maynila. Teacher, galing ka po sa Amerika? Oo, pero ang Pilipinas na ang bahay ko ngayon. Habang tinuturuan ko ang mga estudyante ng Ingles, ibinahagi ko rin ang kwento ko. Teacher, paano ka po pumayat? Wala namang espesyal na sikreto. Maglakad ng 10,000 hakbang araw-araw, kumain ng maraming gulay, at matulog ng maaga. Iyan lang. Iyan lang po? Oo, iyan lang. Ang pagiging consistent ang pinakamahalaga. Nagsimula rin ako ng YouTube channel na tinawag kong Ang Aking Pagbabago sa Pilipinas. Ibinahagi ko ang aking proseso ng pagbabago at ipinakilala ang malusog na kultura ng pamumuhay sa Pilipinas. Kumusta po? Ako si Caitlin. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mamili sa palengke. Maraming tao ang naghihikayat sa akin, lalo na ang mga nabigo sa pagpapapayat. Dahil sa iyo, Miss Caitlin, nagkaroon ako ng pag-asa. Mukhang kaya ko rin. Habang binabasa ko ang mga komento, nakaramdam ako ng kasiyahan. Masaya ako na ang karanasan ko ay nakakatulong sa iba. Isang araw, sinabi ni Lola Elena, Miss Caitlin, gusto mo bang makita ang litrato ng nanay ko? Opo, gusto ko po. Kinuha ni Lola ang lumang photo album. May litrato doon ng isang lola na tila 90 anyos na nakangiti ng napakaliwanag. Ito po ang nanay niyo, Lola? Oo. Namuhay siya hanggang 93, hindi uminom ng gamot kahit isang araw. Napakalusog niya. Napakarespetado po talaga. Masayang-masaya si nanay, iha. Habang pinapanood ka mula sa langit, yumukod ako sa litrato. Salamat po, Lola. Salamat po sa pagbabago ng buhay ko. Ngayon, masaya kaming nagde-date ni Marco. Plano naming magpakasal sa susunod na taon. Araw-araw, magkasama kaming naglalakad sa Baywalk sa umaga, nag-aakyat ng bundok tuwing weekend, kumakain ng hapunan sa bahay ni Lola Elena. Ang timbang ko ay nananatiling 55 kilo dahil hindi na ito tungkol sa pagpapapayat, kundi sa pamumuhay mismo. Tuwing titingin ako sa salamin, naiisip ko, hindi ang Pilipinas ang nagpabago sa aking katawan. Binuhay ako ng Pilipinas. Ang hagdanan ang nagpagising sa nakatagong lakas ko. Ang ugali sa pagkain ng Pilipinas ang nagpabago sa matagal ko ng katabaan. Ang Filipino willpower na hindi sumusuko kahit matanda na ang nagpaandar sa akin. Ang mainit na pagsasama ni Lola Elena ang simula ng pagbabago. Ang simpleng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas ang nagbukas ng pangalawang pagkakataon sa buhay ko. Hindi lang ito isang bansa para magpapayat, kundi isang bansa para mamuhay. Sa Los Angeles, hindi ako mabubuhay ng walang kotse, ngunit sa Maynila, ang paglalakad ay pang-araw-araw na gawain. Sa Los Angeles, frozen food lang ang kinakain ko, ngunit sa Maynila, araw-araw akong kumakain ng sariwang Pilipinong pagkain. Sa Los Angeles, nag-iisa ako, ngunit sa Maynila, napapalibutan ako ng pagmamahal. Ang pinakamahalaga, sa Los Angeles, nag-iisa ako, ngunit sa Maynila, mayroon akong mga mahal sa buhay. Si Lola Elena, si Marco, ang mga kaibigan sa simbahan, ang mga tindero sa palengke, at ang mga kapitbahay, lahat sila ay naging pamilya ko. Nang dumating ako sa Pilipinas, ang layunin ko ay 1 linggong biyahe lang. Nang tumakas ako sa retreat center, gusto ko nang sumuko sa lahat. Ngunit isang tawag sa telepono ni Lola Elena ang nagpabago sa aking buhay.
Ang pang-araw-araw na ugali ng nanay ni Lola 10,000 hakbang araw-araw, kumain ng maraming gulay at maagang pagtulog ang naglikha ng himala. Hindi man magarbo ngunit ang karunungan ng henerasyon ng matatandang Pilipino ang nagligtas sa akin. Ngayon, ganap kong tinatanggap ang ugali ng pamumuhay ng mga Pilipino. Araw-araw na paglalakad, pag-akyat sa hagdanan, pagkain ng Pilipinong pagkain, at maagang pagtulog. Naging bahagi na ito ng aking buhay. Naging kaligayahan ko. Ako, na isang 38 taong gulang na babae, nag-iisa at nabubuhay sa kawalan ng pag-asa, ay ngayon ay isang 32 taong gulang na bride-to-be, nabubuhay sa kaligayahan. Ate Caitlin, hindi mo ba pinagsisisihan ang pagpunta mo sa Pilipinas? Minsan, ganyan ang tanong ng mga kaibigan ko sa Amerika. Pagsisihan? Ang Pilipinas ang bansang nagbigay sa akin ng buhay. Walang dahilan para pagsisihan. Ganyan ang sagot ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa Pilipinas, hindi lang ang katawan ko ang nagbago. Ang buong buhay ko ay nagbago. Mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. Mula sa pagsuko patungo sa hamon. Mula sa pag-iisa patungo sa pag-ibig. Lahat ng pagbabagong ito ay nangyari sa Pilipinas. At ang pagbabagong ito ay magpapatuloy. Ibabahagi ko sa iba ang natutunan ko sa Pilipinas. Tulad ng ginawa ng nanay ni Lola Elena. Elena, tulad ng pagtulong ko sa iyo, tulungan mo rin ang iba. Ngayon, ako naman ang may pagkakataon. Tulad ng pagliligtas sa akin ng Pilipinas, gusto ko ring iligtas ang iba. Iyan ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas. Ang kalusugan ay hindi isang bagay na inaalagaan ng isa lang, kundi isang bagay na ibinabahagi ng magkasama. Salamat Pilipinas, salamat Lola Elena de la Cruz, salamat nanay ni Lola. Aalagaan ko ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin habang buhay. Kapag naiisip ko, ang pagbabago ko ay hindi nangyari sa isang gabi. Ang sandali ng paggising tuwing 7 ng umaga. Bawat hakbang na tinatahak ko sa baywalk. Bawat sandali ng pagpili ng sariwang gulay sa palengke. Ang mga maliliit na desisyon na ito ang nag-ipon at lumikha sa kung sino ako ngayon. Sa simula, akala ko ang pagpapapayat ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Hindi kumain, sobrang pag-ehersisyo, pagpapahirap sa sarili. Ngunit ibang itinuro sa akin ni Lola Elena. Ang buhay mismo ay therapy. Ang pang-araw-araw na gawain ay pagbabago. Caitlin, alam mo ba? Sabi ng nanay ko, ang katawan ay gagamitin mo habang buhay. Hindi ka dapat magmadali. Naalala ko ang sinabi ni Lola habang naguhugas kami ng gulay. Sa Los Angeles, palagi akong naghahanap ng mabilis na resulta. 5 kilos sa isang linggo, 10 kilos sa isang buwan ang mga advertisement na ito ay palaging nakakaakit sa akin. Ngunit palagi akong nabibigo dahil hindi napapanatili ang mga pamamaraang iyon. Ibang klase ng bilis ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Hindi mabilis na pagpapapayat, kundi dahan-dahan na pagbabago ng lifestyle. Hindi short-term diet, kundi long-term habit formation. Ang pagkakaibang ito ang nagpabago sa lahat. Naalala ko ang unang araw na nakumpleto ko ang 10,000 hakbang. Iyon ay sa ika-6 na linggo pagkatapos kong dumating sa Pilipinas. Lola, nakalakad po ako ng 10,000 hakbang ngayon. Masigla kong sinabi kay Lola. Tumawa si Lola at tinapik ang aking balikat. Mabuti, maglakad ka lang ng ganyan araw-araw. Pagkatapos ng 1 taon, magiging ganap na ibang tao ka. Tama si Lola. Pagkatapos ng 1 taon, naging ganap na ibang tao ako. Hindi lang ang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang panloob. Dati puno ako ng negatibong kaisipan. Hindi ko kaya, imposible, ang hirap. Ngayon alam ko na, basta't gusto ko at umuunlad ako ng paunti-unti araw-araw, walang imposible. Napansin din ito ni Marco. Caitlin, alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo? Naglalakad kami sa Tagaytay nang tanungin niya iyan. Hindi ko alam. Ano po? Ang iyong kalooban. Maraming tao ang nagsasabi na gusto nilang magbago, ngunit iilan lang ang talagang nakakagawa. Ikaw, hindi lang nakagawa, kundi ginawa mo ng buong puso. Ang mga salita niya ay nagpaalala sa akin ng lahat ng sandali na pinagdaanan ko. Ang gabing umiyak ako sa retreat center at gustong sumuko. Ang pag-aalangan ko noong tawagan ako ni Lola Elena. Ang pagod noong unang beses kong nakalakad ng 1 oras. Ang damdamin ng tagumpay noong unang beses akong umakyat sa Taal. Bawat sandali ay resulta ng isang desisyon. Ang desisyon na maniwala, ang desisyon na sumubok, ang desisyon na magpatuloy.
Sa totoo lang, marami rin akong beses na naisip sumuko, tapat kong sinabi. Ngunit tuwing gusto kong sumuko, naaalala ko si Lola Elena at ang kwento ng nanay niya na namuhay hanggang 93. Kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? Hinawakan ni Marco ang aking kamay. Iyan ang dahilan kung bakit mahal kita. Ang kanyang mga salita ay nagpula sa aking mukha, ngunit nagpainit sa aking puso. Hindi lang malusog na katawan ang nahanap ko sa Pilipinas, kundi pati na rin ang tunay na pag-ibig. Isang bagay na hindi ko man lang naisip noong nasa Los Angeles ako. Ang YouTube channel na ang aking pagbabago sa Pilipinas ay unti-unting dumami ang subscribers. Marami ang nagkomento na sila ay na-inspire. Dahil sa kwento mo, nagsimula na rin akong maglakad araw-araw. Gusto ko ring magpunta sa Pilipinas. Salamat sa pagbabahagi ng ganitong totoong karanasan. Ang bawat komento ay nagparamdam sa akin na sulit ang lahat. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa kahit isang tao na magbago ng buhay, ang lahat ng hirap ay may kabuluhan. Si Lola Elena, tuwing pinapanood ako sa paggawa ng video, ay nakangiti lang sa tabi. Miss, Kaitlyn, lumaki ka na talaga? Lola, dahil po lahat iyan sa inyo. Hindi, ikaw ang kusang natuto. Palaging ganyan ka-humble si Lola. Ngunit alam ko, kung wala siya, hindi ako makakarating dito. Hindi lang niya ako binigyan ng matutuluyan. Binigyan niya ako ng tahanan. Hindi lang niya ako tinuruan ng malusog na lifestyle. Tinuruan niya ako ng kahulugan ng buhay. Ang pinakamahalaga, pinaniwalan niya ako na ako ay karapat-dapat mahalin, karapat-dapat tulungan, at karapat-dapat magkaroon ng magandang buhay. Isang gabi, kaming tatlo ako, si Marco at si Lola Elena ay kumain ng hapunan. Nagluto si Lola ng paborito kong adobong baboy at ginataang kalabasa squash in coconut milk. Lola, hindi po ako magsasawa sa lasa nito. Mabuti. Kailangan mo ring matutong magluto nito. Para lutuin mo para kay Marco. Tumawa si Marco. Nay, marunong nang magluto si Kaitlyn. Ang ginataang isda na niluto niya noong nakaraang linggo ay napakasarap. Tumango si Lola ng may kasiyahan. Mabuti, bihira ang dayuhang daughter-in-law na marunong magluto ng lutuing Pilipino. Sa pagkarinig ko ng daughter-in-law, nagtinginan kami ni Marco at tumawa. Oo, pinag-uusapan na namin ang tungkol sa kasal. Sa susunod na tagsibol, plano naming magkaroon ng isang maliit na kasal sa Tagaytay. Ang mga pinakamalapit lang ang iimbitahan, si Lola Elena, ang mga kaibigan sa simbahan, ang mga tindero sa palengke, ang mga kasamahan ni Marco at ilang matatandang kaibigan na lilipad mula sa Amerika. Naiisip ko na ang pagkamangha sa kanilang mga mukha. Diyos ko, Kaitlyn, ang laki ng pinagbago mo. Oo, nagbago ako. Hindi lang ang panlabas na anyo, ang buong buhay ko ay nagbago. Mula sa isang babaeng nag-iisa, kumakain ng junk food sa sofa sa Los Angeles, naging isang bride-to-be na puno ng sigla at napapalibutan ng pag-ibig sa Maynila. Ang pagbabagong ito ay parang himala, ngunit hindi. Ito ay isang himala na naipon mula sa 10,000 hakbang araw-araw. Isang himala na naipon mula sa bawat pagkain na dahan-dahan kong ninunguya. Isang himala na naipon mula sa pagtulog ng alas 10 ng gabi-gabi-gabi. At ang pinakamahalaga, ito ay isang himala na naipon mula sa paniniwala sa sarili, paniniwala sa iba, at paniniwala na posible ang pagbabago. Ngayon ay isang espesyal na araw. Lumampas na sa 100,000 ang subscribers ng YouTube channel ko. Kaitlyn, congratulations! Umuwi si Marco na may dalang bulaklak. 100K subscribers. Ang galing mo! Salamat, pero dahil ito sa suporta ng lahat, masaya rin si Lola Elena. Ang ate Kaitlyn ko, sikat na vlogger na. Ipinagdiwang namin ng magkasama, kasama ang halo-halo na ginawa ni Lola Elena. Oo, okay lang din paminsan-minsan ng matamis dahil natutunan ko na ang balanse. Hindi ganap na pagbabawal, kundi pag-enjoy ng tama. Hindi extreme diet, kundi malusog na pamumuhay. Iyan ang karunungan na itinuro sa akin ng Pilipinas. Kamakailan, nagsimula akong magturo ng espesyal na klase sa language school. Hindi lang Ingles ang itinuturo ko, kundi pati na rin ang karanasan ko sa malusog na pamumuhay. Teacher Kaitlyn, pinanood ng nanay ko ang YouTube mo. Sabi niya, magsisimula na rin siyang maglakad. Masiglang sinabi ng isang estudyante. Talaga? Napakabuti. Sabi niya, gusto niyang maging malusog tulad mo. Sa pagkarinig ko ng mga salitang iyon, alam kong may kabuluhan ang ginagawa ko. Ang pagbabago ng buhay ng isang tao ay posibleng magbago ng buong pamilya. Iyan ang gusto ng nanay ni Lola Elena.
naipasa, tumulong sa iba at ipagpatuloy ang pag-ibig. Isang weekend, sumama ako kay Lola Elena sa puntod ng nanay niya, isang tahimik na lugar malapit sa Tagaytay kung saan tanaw ang buong basin ng Maynila. Mahal na mahal siguro ng nanay mo ang lugar na ito. Oo, mahal na mahal niya ang tanawin. Naglagay kami ng sariwang bulaklak sa puntod. Tahimik kong sinabi, "Salamat po. Kahit hindi kami nagkita, binago niya ang aking buhay." Ang karunungan na itinuro niya kay Elena ay naipasana sa akin. Ipagpapatuloy ko ang pagpasa nito upang tulungan ang mas maraming tao tulad ng gusto niya. Humangin ng mahina na tila tugon. Hinawakan ni Lola Elena ang aking kamay. Masayang masaya si nanay. Gustong-gusto niyang makita ang mga tao na nagtutulungan. Pabalik sa bahay, naisip ko ang sarili ko noong unang beses akong dumating sa Pilipinas. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang babaeng may 115 kilos, nawawala ng pag-asa sa buhay at gusto lang tumakas. Kung makakausap ko ang sarili ko noong panahong iyon, ano ang sasabihin ko? Caitlin, huwag kang sumuko. Ang mga bagay na akala mong imposible ay posible. Ang lugar na akala mong hindi mo mararating ay mararating mo. Ang pag-ibig na akala mong hindi ka karapat-dapat ay darating sa iyo ng buong buo. Basta't handa kang humakbang sa unang hakbang. Handa kang tanggapin ang tulong. Handa kang maniwala sa pagbabago. Ngayon maaari kong sabihin ng may kumpiyansa, mahal ko ang sarili ko. Napakahirap sabihin ang mga salitang iyan noon. Ngunit ngayon, maaari ko itong ipagsigawan. Mahal ko ang aking katawan. Kahit hindi ito perpekto, malakas ito, malusog at puno ng sigla. Mahal ko ang aking buhay. Kahit simple lang, ito ay makabuluhan, masaya at may kahulugan. Mahal ko ang mga tao sa paligid ko. Ginawa nilang maganda ang aking buhay. Noong nakaraang linggo, may tawag ako mula sa isang kaibigan sa Amerika. Caitlin, kailan ka uuwi? Hindi ako sigurado. Baka hindi na ako umuwi. Ano? Mananatili ka na sa Pilipinas habang buhay? Oo, ang Pilipinas na ang bahay ko ngayon. Tumahimik ang kabilang linya. Talagang masaya ako para sa iyo, Caitlin. Maririnig ko sa boses mo na masaya ka. Oo, masaya ako. Ang kaligayahang ito ay hindi nanggagaling sa panlabas na tagumpay o material na bagay. Nanggagaling ito sa panloob na kapayapaan at kasiyahan. Nanggagaling ito sa pag-alam na nasa tamang landas ako. Nanggagaling ito sa pagmamahal at kakayahang magmahal. Nagsimula na kaming maghanap ng bagong bahay ni Marco. Isang maliit na apartment malapit sa Baywalk. May 2 kwarto, 1 kwarto para sa atin, at 1 kwarto para sa magiging baby natin, sabi ni Marco. Bumilis ang tibok ng puso ko. Oo, nagpaplano kami ng hinaharap. Isang hinaharap na puno ng pag-asa. Ituturo ko sa aking mga anak ang lahat ng natutunan ko sa Pilipinas. Ituturo ko sa kanila ang malusog na lifestyle. Ituturo ko sa kanila ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. Ituturo ko sa kanila na posible ang pagbabago. Kagabi, nag-update ako ng YouTube channel ko. Ang pamagat ay, "Para sa iyo na gustong magbago 1 taon ko." Ibinahagi ko ang lahat ng karanasan ko sa loob ng 1 taon. Ang paglalakbay mula 115 kilos hanggang 55 kilos. Ang pagbabago mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. Ang kwento mula sa pag-iisa patungo sa pagmamahal. Ang video ay nagtapos sa pagsasabing, kung nahihirapan ka rin, kung pakiramdam mo ay imposible ang pagbabago, tandaan mo ang kwento ko. Ako, 1 taon na ang nakalipas, ay ganyan din. Walang pag-asa. Ngunit narito ako ngayon at sinasabi ko sa iyo, posible ang pagbabago. Hindi mo kailangan ng extreme na pamamaraan. Hindi mo kailangan ng mamahaling kurso. Kailangan mo lang ng paunti-unting pag-unlad araw-araw. Kailangan mo lang maging handang tumanggap ng tulong. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Ang pinakamalaking aral na itinuro sa akin ng Pilipinas ay, ang malusog na pamumuhay ay hindi isang patutunguhan, kundi isang paglalakbay. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa isang tiyak na timbang, kundi tungkol sa pagpili ng mabuti para sa sarili araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging consistent. Kung gusto mo ring magbago, magsimula ka ngayon. Lumabas ka. Maglakad ka ng kaunti. Kumain ka ng masustansyang pagkain. Matulog ka ng maaga. Ganoon lang kasimple, ngunit manatili ka. Pagkatapos ng 1 taon, magpapasalamat ka sa sarili mo ngayon. Pagkatapos i-upload ang video, dumagsa ang mga komento. Salamat.
Magsisimula na ako bukas. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Gusto ko ring magpunta sa Pilipinas. Ibabahagi ko ang video na ito sa nanay ko. Sa pagbasa ko ng mga komento, naluha ako. Kung ang kwento ko ay makakapagbigay inspirasyon sa kahit isang tao na magbago ng buhay, sulit na ang lahat. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, ang lahat ng luha ay nagkaroon ng kahulugan. Ang gabi sa Maynila ay napakaganda. Nakatayo ako sa balkonahe, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Puno ng pasasalamat ang aking puso. Pasasalamat sa Pilipinas na tumanggap sa akin. Pasasalamat kay Lola Elena na nagligtas sa akin. Pasasalamat kay Marco na nagmamahal sa akin. Pasasalamat sa lahat ng tumulong sa akin sa daan na ito. At ang pinakamahalaga, pasasalamat sa sarili ko na hindi sumuko. Bukas ay panibagong araw. Alas 7 ng umaga, gigising ako at maglalakad kami ni Marcos sa Baywalk. Pag-uwi, kakain kami ng almusal na inihanda ni Lola. Tapos, pupunta ako sa language school para magturo. Pag-uwi sa gabi, kakain kami ng hapunan. Alas 10, matutulog ako. Simpleng pang-araw-araw na gawain, ngunit ito ang kaligayahan. Ito ang regalo ng Pilipinas sa akin. Hindi lang malusog na katawan, kundi isang bagong buhay, isang bagong sarili, isang bagong kinabukasan. Ako si Kaitlyn, 39 anyos, galing sa Los Angeles, Amerika, at ngayon ay nasa Maynila, Pilipinas. Dati, 115 kilos ako. Ngayon, 55 kilos. Dati, wala akong pag-asa. Ngayon, puno ng pag-asa. Dati, nag-iisa ako. Ngayon, napapalibutan ako ng pagmamahal. Akala ko imposible akong magbago. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas na nagkamali ako. Hindi lang posible ang pagbabago. Ang pagbabago ay maganda. At ang pagbabagong ito ay nagsimula sa pagtanggap ng tulong. Nagsimula sa paniniwala sa sarili. Nagsimula sa bawat maliit na hakbang araw-araw. Iyan ang kwento ko. Iyan ang pagbabagong buhay na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Kung naghahanap ka rin ng pagbabago, kung gusto mong magsimulang muli, tandaan mo, hindi kailanman huli ang lahat. Basta't handa kang humakbang sa unang hakbang. Basta't handa kang maniwala, ang himala ay mangyayari. Tulad ng nangyari sa akin. Salamat Pilipinas. Salamat sa lahat ng tumulong sa akin. Salamat sa sarili ko na hindi sumuko. Ito ang kwento ni Kaitlyn, isang Amerikanang muling nabuhay sa Pilipinas.